So, nasa last week na tayo na may super bilis ng panahon at mag-June na. And of course, kakibat ng June ay ang Father's Day. So, welcome to this special episode of the Hufflepuff Girls Podcast. Ngayong Father's Day, gusto namin pag-usapan ang sacrifices at values ng mga ama na hindi natin masyado napapansin. Madalas kasi busy at tahimik lang sila. Our guest today is Fred. Isa siyang email marketing coach at entrepreneur. In-invite namin siya kasi we wanted to share his thoughts and inspiring journey about fatherhood, career, and entrepreneurship. Without further ado, let's get started. Okay, Fred, please introduce Hello, yourself hello. to our audiences. Hello, hello. Magandang araw sa iyo. Fred Mosqueda here, founder ng Email Overdrive and been doing freelancing since September 2016. So, matagal-tagal na rin sa industry and I've seen the ups and downs of the freelance communities but uh, ang tawag doon, maraming bagay na nangyari but here I am enjoying the benefits and the privileges of being an email marketer. Yan. Grabe, Okay, almost thank a you so decade. Oo, actually. Oh, Nag-aaral pa ako noon. promise. Ayan. Thank you so much, Fred, for sharing that. So, ready ka na ba sa first segment natin? Sure, sure. Ayan. Bring it on. Okay. So, sa first question natin, anong career mo before ka maging tatay at paano ka napadpad sa freelancing? Ito. I started my freelance career September 2016 as mentioned. Pero before ako naging freelancer, I was unemployed for 3 years. Ah, walang trabaho, walang tawag doon, parang walang direksyon and my mom and I, lagi kami nag-aaway dati kasi ang laki-laki ko daw tao tas wala akong trabaho. So pinag-a-apply ako sa kung saan-saan. Nag-apply lang ako ng construction. Sumasama na ako dun sa friend ko na driver ng jeep na nangongolekta ako ng pamasahe. So naging tricycle driver din pero hindi rin tumagal kasi yung tricycle hindi naman sa akin. So nakikipasada lang. So nung umuwi ako ng Bulacan, nung 2016, doon ako parang sabi ko, ang hirap na yung nanay ko ang nagpo-provide din, medyo may edad na siya noon. So, lagi niya sinasabi, humanap ka ng trabaho, humanap ka ng trabaho. Kaya ako kalbo, kasi ayoko manghingi sa kanya ng pambili ng shampoo. Kaya, kaya Oh, kasi pag nanghingi akong pambili ng shampoo, pinapagalitan ako, wala akong pera, wala akong pera. So, kaya, question. mm, Question lang. Naka-graduate ka ba ng high school, college? yeah, graduate naman ako ng high school, nakapag-college ako. Pero yung Mhm. college ko, I failed yung last sem ng nursing course ko kasi namayabas lang din ako nung college ako. So, Hmm. ayan. Totoo yun, Sakto. totoo yung shampoo na yun. Kaya ako kalbo lagi. Hanggang sa nakasanayan ko na. Buti kong matanong yung reason bakit ka unemployed ng 3 years. Oo, kasi maraming decisions na mali and mistakes in life na naging dahilan kung bakit hindi ako nagkaroon ng magandang trajectory after nung college. Ah, Naging alcoholic ako kung saan-saan ako napunta, mga maling barkada. Tapos, nung babaguhin ko na yung buhay ko, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Yung mga nasamahan ko pa rin na tao ay hindi naging maganda yung direction. Tapos, after that, I joined a missionary group kung saan pupunta kami sa mga bundok, nagtuturo ng Bible sa mga katutubo. Tumagal din yon and then after that, naging Bible student ako. Ang tawag doon, patapos na nga yung program pero hindi nila ako pinatuloy kasi hiwalay daw ako doon sa first wife ko. Hindi daw ako magiging magandang example sa mga followers. Sabi ko noon, nandito nga ako para baguhin yung buhay ko. Ayoko na nung old life. Pero for some reason, hindi nila ako pinatuloy. So after that, kung saan ako nakarating. And nung wala nang naging direksyon yung buhay ko, umuwi ako ng Bulacan. Ah,
sa mother ko. Sa nangyari yon, nakarating ako ng Mindanao, nakarating ako ng Visayas, nung nawala na yung, wala na talaga nangyayari, umuwi ako ng Bulacan. Para akong prodigal son dati. So magulong buhay, nung wala ng direksyon, umuwi ako sa mother ko. And so yun yung, tapos it took me many months na parang hanap ng opportunities, hanap ng career. And then, dahil alam nga ng mga friends ng mother ko na naghahanap ako ng trabaho, meron siyang isang friend na nagpunta sa bahay. Sabi, Dong kasi yung palayaw ko, Badong. Yung anak ko, manager sa isang company sa BGC. Mag-apply ka sa kanya, sinabihan ko na siya. Ay, ito yung email address niya, send ka ng biodata pa yung sabi niya nun. Mag-send ka ng biodata sa kanya, tapos siya na bahala sa'yo. So, nanghingi ako ng pang-internet sa mother ko, 10 pesos 1 hour. So, pagdating ko sa internet cafe, yun, na-send ko na yung biodata ko, tapos may natitira pang oras. So, nag-Google ako. Tapos when I was just typing randomly, nakita ko yung work at home opportunities. So, parang doon ako nagka-interest. Ano to? So, pumasok yung rabbit hole, tuloy-tuloy. May ganito palang career, ganito-ganito career. So, na-recall ko yung friend ko, si Bell. Sabi ko sa kanya, Bell, naalala ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, Bell, naalala ko, di ba work at home ka? Sabi niya, oo, nag-transition ako hanggang ngayon. Sabi ko, pwede mo ba akong ipasok ko dyan? Sabi niya sa akin, oo naman, pwede. May internet ka ba? May laptop ka ba? Sabi ko, wala nga eh. So, yun lang. Sabihan mo ako pag meron ka ng internet o laptop. Sinabi ko yun sa mom ko. Ayaw niya. Pero dahil parang nagkaroon ako ng ano, parang Light idea. bulb moment, oo. Oo. So, ginawa ko, naglakad-lakad ako, punta akong mall sa Robinson Balagtas. May ano doon. Nakita ko yung ano, home credit. Yung laptop Mhm, is oo, zero down payment. uh-huh. Tapos pwede mo lang makuha. So nakita ko pwede pala installment. So uwi sa bahay, sinabi ko kay mama, makakakuha ako ng laptop. Pagbigyan mo na ako, magkakaroon ako ng trabaho. So cut the story short, after how many days na convince ko siya. So 'di ba kukuha ka ng 10 tao na ano sa'yo, tawag doon? Magsasign na pwede kang mangutang. So nakuha Mm. namin yung laptop, zero down payment. So may laptop na ako, tuntuhan na ako nun. So ang kailangan ko na lang internet. Question, magkano yung laptop mo nun? Ano yun eh, mga nasa less than 20 lang yun. Kasi 2 Hmm, 2 gig lang na laptop. Kasi mm, yung ano lang, parang ordinary laptop lang. oo. Tapos 2 days after, merong kumakatok sa bahay namin. Nung pinagbuksan namin ng pinto, nagkakabit daw sila ng Smart Bro. Pre-installation, walang babayaran. After 30 days pa yung ano, malaki yung. Magaling. So parang, imagine, nakuha ko yung laptop ko na walang down payment, tapos yung internet na ikabit na walang bayad. So parang, meron akong 30 days to come up with something para may pambayad ako ng first month. So minessage ko yung friend ko, sabi ko meron na akong laptop, meron na akong internet, ganito. So yun, transcription. Ang bayad niya sa akin is piso per word. Hmm. Dun ako nag-umpisa. That's September 2016. Ilang months din yun. Tapos, nakakabayad din sa hinuhulugan pero kulang kasi magkano lang yung kinikita ko. Doon na ako nagkaroon ng idea about mga freelancing. May mga ganito pala. Mm. Kaka-search. Kasi may internet na ako sa bahay, di ba? May laptop. So Yes. parang 24/7 may ano, so rabbit hole, pasok. Tapos, naka-attend ako ng event. Yung first event na nasalihan ko sa Angeles, Pampanga. Si Rochelle Rivera yung nag-organize nun. That's my first event. Nakakatuwa pa nga yung story nun kasi 9:00 ng umaga yung start ng event. 7:30 pa lang nandun ako sa venue. Sobrang excited. Excited? First time ko eh. So dahil nasa lobby ako, sarado pa yung events place nung hotel sa Mm. second floor, may dumating na babae. Maaga din. So sabi ko, yun, nagkakwentuhan kami, nagkakilala, kung saan ako pupunta, anong ginagawa ko. Only to find out, isa siya sa speaker nung event na pupuntahan ko. Oh.
nalaman ko lang, hala, yun yung kausap ko kanina, ganun. Tapos, before natapos yung event, sinabi niya sa akin, Fred, kunin ko yung number mo, kunin ko kung meron ka email address, and papayag ka ba na i-coach kita for freelancing? 1 hour every Monday, magko-call tayo, tuturuan kita about freelancing. So, sino bang Ang tatanggi doon, di ba? galing. So, sabi ko, Bridge of yes. incidents. Oo, I said yes. So, that lasted for 3 months na gina-guide niya ako every Monday. That girl is si Miss Virginia Bautista. Shout out Ah, po. oo. So hindi ko alam kung kilala niyo siya pero siya yung nag ano sa akin, nag-introduce sa akin. And then I got my first foreign client from online jobs March 2017, $3 per hour. Ang work ko sa Eh. kanya is from Canada. Ang work ko sa kanya is transcription din and at the same time parang BA. Mm. Nahihirapan ako nun kasi nung time na yun, hindi pa ako masyadong fluent mag-English. Parang barok-barok. Mm. Pero nagkasundo naman kami. Tapos sunod na naging client ko si Lisa. Si Lisa yung parang isa sa naging significant na client ko kasi ang ginagawa ni Lisa, gagawa siya ng short na Loom videos, isisend niya sa akin, yun na yung task ko. Kasi nahihirapan siyang i-explain sa akin kasi minsan di ko maintindihan. So, ang ginawa niya, nagre-record siya. Kasi yun yung isisend niya sa akin, tapos tsaka ako magigets. And siya yung nag-encourage sa akin na, Fred, if you really want to last dito sa industry nito, you have to start reading, you have to start writing, kasi main language talaga is English. So parang Mm. I took that seriously. Kaya naman, makita niyo sa likod ko, di ba? Ang daming books. Ano talaga ako, sineryoso ko yun. Tapos doon na rin nag-umpisa yung 500 word per day ko na post. I Galing. practice daily kasi walang magtuturo. Nag-search ako ng mga courses para matuto ako mag-English, yung ganun. Pero hindi ko pa afford nung time na yon. So ang naging ah, available lang na resources sa akin is yung mga books nga, tapos writing daily. And Mhm. nakakatuwa kasi yung mga nakilala ko na freelancer na nagpo-post na ako daily, 500 words per day. Ang sabi nila, Fred, sumali ka ba sa isang writing course or ganun? Kasi nakikita nila yung ginagawa ko, ang daming mali, ang daming mga errors, pero ang lakas ng loob ko, nagpo-post pa rin ako. Mhm. Eh, nung time na yon, ang pangalan ko pa sa Facebook is si Right Said Fred. Tapos wala pa akong profile picture. Si Totoro pa yung profile picture ko noon. Oh my gosh. Oo, promise. Now, sharing about it, looking back, parang, oo nga, no, dumaan din ako sa ganun. Pero ang lakas ng loob ko mag-post. Kasi, Mhm. ang ano ko nun is naging challenge ko siya for myself. Kasi hindi ako matututo if hindi ko siya gagawin. And, suntok sa buwan, alam mo yun, last opportunity ko to Mhm. para maipakita sa nanay ko na, ma, may ginagawa ako. Kasi nag-aaway pa rin kami noon. Ano ba ginagawa mo dyan? Nakaupo ka lang dyan. Laki-laki mong tao, wala ka namang ginagawa. Para ka namang ang tamad-tamad mo, ganyan-ganyan. As in, pero nung kumikita na ako, bigla na siyang lumambot. Big, Pinababait. bigla niya na akong sinusuportahan. O ano bang gusto mong ulam mamaya? Ano mo yun? Na namimiss ko tuloy si mama. Yun, Ang doon na. cute. Tapos naging BA, Mhm. naging chatbot builder, naging social media manager. Tapos doon na nagtuloy-tuloy, community manager, and then eventually nagpunta sa email marketing ng 2018. Mhm. Yan. Thank you so much, Fred, for sharing. Ang ganda. Parang ano siya, beach of incidents agad. Tsaka, Mm, malaking factor nung ano, no, yung paniniwala mo talaga sa sarili mo to yes. succeed in life. Kasi kung di ka talaga maniniwala sa sarili mo, walang maniniwalang iba sa'yo eh. Kaya nga So, ano eh. yung factor niya? Totoo siya. Dun, Yes, Lay. ano ko lang, dun ako, pag may lumalapit sa akin na, paano po ba mag-umpisa na, kailangan po ba ganito, kailangan po ba ganito, sa parang na ano ko na, kung nung kami nga nag-umpisa, advantage na nga ngayon kasi may mga communities, may Yes. mga GCs, may mga TL, may mga resources, may YouTube, ganun, True. lahat. Bakit Yes. hirap na hirap pa rin na parang kami nung time na yun, bahala ka dyan sa buhay mo. Eto.
Agree. Tiyagaan din. Yes, Yeah. tiyagaan din talaga. At ang mahal, Fred, ng wifi before compared mo now. Oo, Ang oo. mahal ng wifi before. Like, Yes, if you compare it sa like, let's say, average salary ng tao dati, tas yung price mm, ng wifi, ang mahal na. yes, Compared ngayon na kahit yung mga, most of the time, yung mga may minimum wage, kaya nang i-afford and kayang pag-ambag-ambagan ng family household yung yes. wifi. Internet. So, Mm. very, very lucky nga. And marami na ding plan yung kahit nilo-load lang na hindi na Oo, expire, hindi consumable na-expire. siya forever na ilang gig. So, very privileged yung tao. Curious ako, Fred, spiritual person ka ba? Like, let's say, religious person ka? Oo. Yes. Yes. If I may share, I think dun nag-umpisa yung ano, yung parang magandang trajectory ng career ko. Mm. Okay lang ba? I-share ko? Yeah, 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 And yeah. for those na I think many can relate or I don't know if other yung mga future listener nyo, yung listener nyo ngayon have already experienced this. Pero nakipag-away ako kay God. Ah, there was this one time kasi sa yung bahay namin sa Bulagtas, si mama ko sa umaga wala siya sa bahay kasi nasa palengke siya naniningil. May mga pautang siya doon. Tapos si Tito, yung stepdad ko, wala, nagtatrabaho din. So, sanay na ako na pag nagigising ako ng umaga, ako lang mag-isa sa bahay. Minsan hindi na ako nagluluto, minsan nagigising ako 8, minsan 9. Tapos nandiyan na si mama. Kaya minsan nagagalit siya sa akin. Kasi umaalis siya ng bahay ng alas 4 ng madaling araw. Pagdating niya, tulog pa rin ako. Kaya kami nagkaaway. So, there was this one time na parang nagising ako. I think it was around mga 7 a.m. Tapos nagising ako na sobrang sama ng loob ko. Na parang ang bigat-bigat na hindi ko maintindihan parang yung sasabog ako. So, ang ginawa ko is I went down on my knees. Kasi ninumura ko si God. Ginaganon ko yung kama ko sa as in, yung mura na malulutong tapos yung iyak na ginawa ko noon, I think that was the worst. Yung na pinaka na-experience ko na umiiyak talaga ako ng malakas. Minumura ko si God. Ano mo eh, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Na ganun yung ginawa ko, ganito yung ginawa ko, ganito yung ginawa ko, lahat hindi nagtutuloy. Ano ba talaga, hirap na ako, pagod na ako. Minumura ko talaga siya. Kung meron kang gustong gawin, gawin mo na. Kung ano man yung plano mo, gawin mo na. Ayoko na lang ganitong buhay, paulit-ulit, napapagod na ako. Minumura ko siya, nagwawala ako doon, yung kama, ginaganon-ganon ko na. And after nun, siguro mga 10-15 minutes yun, I felt so good na parang yung lahat ng frustration ko na ilabas ko. And dun din ako nagkaroon ng parang, sige, mas may control ka kasi sa akin. Susunod lang ako sa'yo. Hindi ko sinasabi na I'm perfect. Palagi pa rin ako nagkakamali. Maraming times na natitest. Pero I always go back to that moment na, alam mo yun, minumura mo ako tapos ganito yung gagawin mo. So parang, it humbled me na parang, oh, teka nga. Oh. So, yun yung masasabi ko na it gave me the courage. Yung pagpo-post lang daily ng 500 words per day, sobrang, teka lang. Baka sabihin nila ganito, baka sabihin nila, pero dun nag-umpisa, tapos nagtuloy-tuloy na. May mga ano pa nga eh, I discovered this church dito sa Bulacan na, nagsiserve, nag-volunteer ako, tapos, ah, meron akong, may plano sila na gumawa ng outreach sa mga youth. So ang sabi ko, baka pwede akong mag-lead din sa mga youth sa amin kasi pwede naman ako, capable naman ako. Ang sabi ng isang leader dun sa community, sa church is, gusto namin Fred na mag-lead ka pero separated ka kasi sa personal life mo eh. Baka malaman nila hindi siya magandang example. That's the second time na narinig ko yon. So parang, hindi ba talaga pwedeng magbago yung tao? So simula nun parang slowly umalis ako doon. Hindi na ako nag-join sa kanila. But I still maintain yung relationship with him. May mga ang tawag doon,
Ang ano ko nga is, ang mantra ko, ah, I'm prosperous, I'm blessed, I'm a child of a living God. Yun, pag naglalakad ako lagi, I'm blessed, I'm prosperous, I'm a child of a living God. I'm blessed, I'm prosperous, I'm a child of a living God. Whenever I'm trapped or experiencing something that's unfavorable, I'm blessed, I'm prosperous, I'm a child of a living God. Lagi yun. And thanks to Him kasi maraming maraming nagbago sa buhay ko. Ang ganda, Fred. Actually, the reason why natanong ko kung spiritual person ka, kasi sabi dun sa scripture, sa Bible, ang turo sa amin sa church is, sabi ni Lord, kung sino pa yung mga taong natutukso, si Lord, bibigyan kanya ng way out. Yep. So, nasabi mo before na hindi maganda yung beginning mo, tapos may bisyo ka. And Mm, then, nung umalis ka, dun may mga naging job offer sa'yo. Tapos, lahat, everything fell into place. Sabi nga ni Erica na, yes. nung gusto mo na magbago, may mga nag-turn down sa'yo, pero meron ding sunod-sunod na blessing. Sunod-sunod. So, Mm. kinalabutan ako dun. Kasi ang ganda ng Promise. alignment. Nung Oo. ready ka na, nandyan talaga. Ang tawag doon, Ay. na parang nung naging open ako, Mm. hindi ko, ang tawag doon, hindi ko inaasahan na umattend ako ng mga events dati, wala pa akong pamasahe eh. Pero may mga taong biglang susulpot. Like, one incident sa BGC. Mm. Umattend ako ng event kasi yung client ko, local client, sabi niya sa akin, ako yung social media manager niya. Sabi niya, Fred, tara punta tayo. May pupuntahan akong event, sama ka sa akin. Sasama ka. So, luwas naman ako Manila. Tapos ang Mm. sabi niya kasi, yung sweldo mo dito ko na lang din ibibigay. May pamasahe ka ba paluwas? Sabi ko, meron naman. O sabi niya, okay, sige, ako nang bahala sa'yo mamaya. Yung pamasahe mo, yung sweldo mo, bibigay ko na lang sa venue. So, sige, okay. Di, punta kami, luwas kami. Nung nandun na kami sa event, bigla siyang tinawagan ng asawa niya kasi may emergency daw. Mm. So, parang, wala, naiwan ako mag-isa doon. Eh, nung time na yon hindi pa ako masyado, hindi pa ako kilala as Fred. Parang, as in, baguhan pa ako sa industry. So, eto na, parang during the course of the program, nakaupo ko doon, yari, wala ko pumasahe, patay. Di, tapos na yung event, tapos may pa-snack, nag-snack na kami, tapos akyat sa third, sa may rooftop daw, kasi magyoyosi sila, magkukwentuhan. So, ako nakikisali lang din doon. Hindi ako nagyoyosi, pero nakikitambay ako doon kasi parang, pucha, kanino ako hihiram ng pamasahe dito? Sabi ko, wala na, di. Sabi ko, bahala na. Naka ano na sa mind ko na, alam ko na yung ruta, lalakad na lang ako. So, eto na. Yung number ng crowd, slowly, nababawasan na, pakonti ng pakonti. Tas, may lumapit sa akin, nagtanong, sabi niya, saan ka ba? Saan ka umuwi? Sabi ko, sa Bulacan. Sabi niya sa akin, tara, sabay ka na sa akin. Lalabas ako ng EDSA. May masasakyan ka na ba doon? Sabi ko, oo, mas malapit. Basta pag nakarating akong EDSA, alam ko na pauwi. Di sabi niya, sige, sabay ka na sa akin. Di eto na, nasa sasakyan na kami. Sabi niya sa akin, seryoso, may pamasahe ka pauwi. Dito, sabi ko, meron. Ang lakas ng loob ko. Meron. Nasa transit kami. Sabi ko, meron. Sabi niya sa akin, sigurado ka. Kasi pakiramdam ko, kaya ka nandun kasi hindi ka makaalis eh. Hindi, Oh. meron. Tapos sabi niya, sabi mo yan ah. Pero sabi ko, tinignan ko siyang gano'n. Sabi ko, sa totoo lang, wala talaga ako pamasahe pa uwi. Kaya sabi ko sa iyo, sa EDSA mo lang ako kababa. Kasi pag nasa EDSA, madali na ako makakauwi. Sabi niya, gago ka. Sabi ko na nga ba eh. So, ito na lang yung pera ko. Ito, pamasahe mo na to. Binigyan niya ako ng 200 pesos. Oh. Yung guy na yon si Neil Reichel. Ay, Oo. oh. Tapos, nakakatuwa, parang last year niya ba sinabi sa akin, sabi niya, alam mo ba, naalala mo yung binigay ko sa yung 200? Yun na lang din last money ko. Kung nahuli ako doon or kung ano man pang toll fee,
kung maubusan akong gasolina, wala rin ako pang gasolina, sabi niya gano'n. Pero yun, isa yun sa mga hindi ko makakalimutang incident. Yes, tama ka, Lei, eh. May mga tao na biglang sumusulpot to provide assistance, to give me support, to lend a hand, yung ganun, to give me ideas, tips, mga ganun. Ang ganda. Sobrang Oo. ganda. Hindi ko in-expect na ganito yung magiging intro. I think this is the best intro na we had ever. Go, Jabel. Ayan. Thank you so much, Fred. Grabe, no, yung ano, tatagtagan natin Bridge of Incident. Tsaka nakikinig talaga si Lord, guys. So, trust Exactly. him. Ayan. Exactly. Ayan. Thank you so much, Fred, for answering the first question. So, for the second one, ano ang nagbago nung naging tatay ka na sa buhay, career, and priorities mo? Nakakatuwa lang ano, kasi sa community, sa freelance community, ang tawag nila sa akin tatay din. Ang cute. Oo. Oo, hindi ko rin alam kasi sabi ng mga estudyante ko, I have this tatay instinct daw na bigla na lang mangungumusta sa kanila na ang tawag doon, may pinagdadaanan talaga sila. Na parang someone na yung tatay na biglang, teka, may pinagdadaanan yung anak ko kahit hindi sila nagsasabi. Yun yung sinasabi nila na hindi daw nila alam paano ko nalalaman. So, kung hindi ko rin alam. May nagpaprompt lang sa akin na i-message ka, kumustahin kang ganun. Tapos, ano kasi ako, yung parang hugger ako. Mahilig ako mag-hug. Mm. Lalo na sa mga kakilala ko, yung mga nakakakilala na sa akin, alam nila yan. Na yung hug ko daw is parang tatay na nagbibigay ng comfort na, alam mo yun, na parang I'm secured here. Nakakatuwa nga kasi last year, meron akong sinalihan na isang event program na parang isa, dalawa lang yung nakakakilala sa akin. Tapos, yung isang parang team lead dun sa grupo where I was assigned, ang sabi niya sa akin, "Fred, alam mo, yung datingan mo, yung impression mo sa akin, isa kang mabait na tatay." Sabi ko, nagulat ako kasi out of nowhere, random lang, yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo ba, sa community namin, yan din yung tawag nila sa akin, tatay. Sabi niya, galing ah." Sabi niya gano'n. So, yun, that's one sa tatay na community. And then, dito naman sa ano, as a family naman namin, nung nagkaroon na ako ng anak, yung pangalan namin, si Luna, mas na-appreciate ko yung ano, yung pagiging tatay, pagiging freelancer. Kasi, di ba, I had a failed marriage in the past. May tatlo kaming anak na napabayaan ko talaga. Hindi ko nabigay sa kanila yung bagay na dapat nagagawa ng father. Kasi nung time na yun, sobrang kung ano-ano yung nasa isip ko. Kung ano-anong mga bagay, mga pinagagawa ko sa buhay. Kaya naman nung I was given a chance to have a wife again, to have a children again, I made sure na hindi ko na mauulit yung same mistakes in the past. Kaya naman, nung dumating si Luna and now yung second baby namin si Sky, mas nagkaroon ako ng direction, mas nagkaroon ako ng yung decision making ko, yung approach ko, the way I do things, iba. I always have my parents, ang tawag nila yung image nila na parang, nung bata pa kasi ako lagi yung ginugulpe. And ang sinasabi ko na lang, buti na lang ginugulpe ako ni Papa. Kasi kung hindi niya ako ginulpi dati, hindi ako yung tatay na nag-aalaga sa mga anak ko. Buti na lang, naging magulo yung buhay namin nung bata ako. Kasi alam ko ngayon kung ano yung mga dapat na hindi na gawin. Lalo na second chance ko na to. Dun din ako, si Kage, si Harry yung nagsabi sa akin na para maging responsible ka na father, dapat husband ka muna. Pangalawa, tatay ka muna. Pangatlo, tsaka ka pa business owner. Kasi pag inuna mo yung pagiging business owner, before ka maging husband, before ka maging tatay, hindi maganda magiging successful ka nga, pero hindi naman maganda yung relationship mo sa wife mo, sa anak mo. Pag naging
tatay ka naman, tapos tsaka ka business, tsaka sa ano, so, hindi rin maganda. So, yun yung, nung parang dun ko rin na-realize na tama pala yung ginagawa ko. Na dapat nga, asawa ka muna. Ano yung needs ng wife mo? Ano yung needs ng anak mo? Tsaka pa lang yung needs ng business. Hindi siya baliktad. And dun ko din na-appreciate na yung wife ko ngayon, of, of all the crazy ideas that I have, sa kanya ako nagiging, ang tawag doon, nagkakaroon ng pause, nagkakaroon ng reflect. Kasi binibigyan niya ako ng paano pag, alam mo yun, very opposite kasi kami. Ako, spontaneous. Pag may gusto akong gawin, implement ko yan. Tapos pagkaroon ng kinks, nagkaroon ng flaws in between, I will stop. Next ulit. Alam mo yon. Pero yung wife ko kasi, siya yung maplano, siya yung ma-checklist, siya yung merong sinusunod. Kaya naman, she complements kung anong meron ako. So, yun, naging asawa muna ako, tapos naging tatay ako, tsaka ako business owner. Dun. Question, Fred, Hmm. sobrang curious ako. Yung wife mo ba, Capricorn ba siya? October? October. Scorpio? Scorp Ano nga ba? Hindi Anong ko birthday niya? kabisado. Anong birthday niya? Anong, anong araw? October 10? Libra. Ang galing naman. May checklist. Sobrang, Oo, may ah, siya, may yeah, nagpa-plan, may checklist. ang galing. Tapos, Sige, ikaw ba, minsan, Fred? January ako eh. January? Aquarius ka or Aquarius. Capra? Oo. Aquarius! Ah, Oo. Ang okay. galing! Sabi ko sa'yo, Eric, ang gandang pairing ng Libra, tsaka ng Aquarius. Kaya pala sila magkasundo. Parehong matalino. Oh, thank you. I received that. Okay, going back, Jabel. Okay. Ayun pala, thank you, Fred, for sharing that. Yung first, yung first na shinare mo, actually, yung una kita nakita, very good tatay nga yung image mo for me, Thank you. actually. Kasi ako kasi yung type ng person na nakakaramdam ng energy ng tao. Di ko rin Oo. alam kung bakit, pero may pagka-empath ata ako. Kasi ayan. Same, same, Pero, same. Mm-mm. pala tayo empath, kaya pala. Oo. Kaya pala we attract good things din talaga. So, ayan. And then, ang ganda rin ng share ni Coach Harry sa'yo, ah. Oo. Talagang, pag naging tatay ka, hindi mo na lang iisipin yung sarili mo, but your family, yung mga loved ones mo muna bago So, ang ganda ng Yes. share mo about that, no? Okay, for the third question, kung may mommy hacks sa social media, ano naman yung version ng daddy hacks when it comes to parenting or household? Ayun. Ah, makinig ka sa asawa mo. Perfect 'yon kasi God, ah guys, makinig kayo, guys. tapos yung mga mini dates, yung mga random dates na wala sa plano. Like sa amin kasi dito sa bahay, ayun, makulit ako na tao, pero yung kulit ko na yun is hindi masyadong napapansin in public. Kasi in public anyway, Very chill nga tiniting actually yung vibe mo oo, eh. tinitingnan ko muna, pero dito sa bahay, kasi makulit ako. Kaya yung wife ko minsan parang, nagigets niya na. Tapos yung mga random na, taraga, punta tayo sa yung mga biglaan na gano'n na wala sa plano. Gustong gusto niya yun. And I think that's one of the things that makes this married yung itong second works. Kasi, though may mga times na pag sinasabi ko sa kanya na I'm upset, wag muna tayo mag-usap. Kasi yung masama loob ko, binibigyan niya ako ng space. So, yun lang yung talagang minsan, eto, like dito sa opisina, minsan pag frustrated ako, nagkukulong muna ako dito and hinahayaan niya ako. Pero minsan, pag sinasabi niya na, tama na yan, halika na dito. Sunod naman ako. So, yun yung parang kung may hack is, yun nga, yung wife muna. Kasi, like last year, yata yun, sinabi niya sa akin na, buti ka pa nga, marami kang time sa mga estudyante mo. Parang para akong sinampal noon. Oo nga parang puro na lang estudyante ko, estudyante, estudyante. Paano naman yung family mo? So,
since nung narinig ko sa kanya, yun, nung sinabi niyan, nag-slow down talaga ako. Ah, may mga programs na nakasama ako, nag-step down ako kasi parang masyado na ako nagiging available sa iba na hindi ako nagiging available sa wife ko. And dun ko rin nakikita na mas nagkaroon ng magandang impact yung ginagawa ko ngayon kasi sila na yung naging priority. Maganda nga ngayon kasi meron na kaming daily devotion sa gabi before matulog. Ginagawa namin siya, we read scripture, tapos nag-share kami ng mga experience. And na-amaze ako kasi may mga bagay na hindi namin napag-usapan in the past. Ngayon namin napag-uusapan. So parang, buti na lang. May mga ganito kaming ginagawa ngayon. Na Ganda dati ng kasi, bonding. no, dati kasi magkasama lang kami pero parang, no, magkasama lang kami sa bahay. May anak, ganun. Pero ngayon, mas malalim, mas Mm. may purpose, mas nakikilala namin yung isa't isa. When ka mag-step down, when ka mag-step up, when mo siya dadalhin sa ganitong lugar, when mo siya iti-treat, when mo siya, ang tawag doon, susurpresahin, ano yung mga bagay na nakaka-disappoint sa kanya. And eto, bago pa lang to eh. Meron ako dito. Ito, yung Bridge of Love. Bago pa lang Ano siya, yan? it's a, Cards? it's a set of cards na Oh, may mga questions. questions. Oo, like for example, itong one is, ano yung pinaka-importanteng bagay na natutunan mo sa pamilya natin? Ang ganda. Oo, so yun, nagagamit na siya and so far, maganda rin yung nagiging conversation. Mas deeper, mas intimate. Initiative mo yan, Fred. Ikaw bumili ng cards. Oo, Namatay ako sa inggit, Cute. Erica. kasi ano nga 'di ba, I failed yung first marriage ko. And this time, ayoko na magkamali ulit. Pero nagkakamali pa rin ako. Siyempre, may mga bagay na minsan hindi ko napapansin na nagiging habit na pala. But again, I always go back dito sa wife ko, sa mga anak namin. Yun. Mm. Sobrang ganda. Iba talaga kapag yung napansin ko, iba talaga yung takbo ng relationship kapag leader type yung lalaki. Tas siya yung, alam mo yun, yung talagang may pakialam siya sa asawa niya or sa Yes. partner niya. Iba yung saya nila pareho compared yung pagbabae yung nagdadala. Makikita mo na hahagard yung babae and everything. Totoo kasi siya. Nag-iba talaga itsura ng babae. Dito kasi sa bahay, eto nakakatawa. Ako yung panganay na anak na siya yung mag-aasikaso ng ganito. Na minsan nakakatuwa nga kasi nung sa Cavite kami nakatira dati. Tapos ngayon dito na kami sa Pangasinan. Na pag sabi niya sa akin, bakit nung nasa Cavite tayo marunong ka magluto? Bakit ngayon na nandito parang saan bibili ng ano? Hindi na daw ako marunong magluto kasi ga kasi yung tawag ko sa kanya, ga, ano nga yung ano, nasan nga yung ano, ano ka ba, ano nangyari sa'yo? Nagre-regress daw ako. Pero nasanay kasi ako na ano, na nag-aasikaso siya, sobra, na pakiramdam ko pampered ako masyado. Yun, tapos, ayun, pag nag-grocery, ako yung pag nag-groceries, kuha lang ng kuha. Siya naman yung, ba't mo binili to? Bakit yung kinuha mo yung mga ganun? So, nakakaano lang, yung dynamic namin, sobrang, we complement each other naman. Yun. Ang cute. Ayan. Thank you so much, Fred. Kasi pala yung mga kids mo ba, bata pa or mga teens? Si Luna is 3, tapos si Sky is Ah, magwa 1 next month, June mga 14. kids pa, Mm, mm, toddlers. mm. Ayan. Ayan. Guys, makinig kayo sa mga asawa niyo. Yes. Ayan. Thank you so much, Fred. So, tapos na yung first segment natin. Ipapasa ko na ang mikropono kay Lay. Take it over, Lay. Thank you. Yun. Thanks, Jabel. Pwede ka nang kumain. Char! Ito na nga. So, yun.
ayun, nagandahan ako sa dynamic niyo, Fred. Nasabi ko to kay Erica. Sabi ko kay Erica, gusto ko din nung mga spontaneous na hindi naman yung sobrang out of the blue, pero Oo. yung for example, hapon na, tapos na yung mga meetings and everything, tapos biglang yayayain ka na lang na, tara, punta tayong park, kain Yes. tayo ng tusok-tusok or what. Kasi para sa akin, hindi naman kailangan engrande lagi yung dates. Gusto ko lang talagang ma-feel na gusto mo akong makasama. Ano mo Oo. problema doon? So, Yes. yun yung little details na sinabi mo na usually talaga sobrang na-appreciate ng girls and maganda siya in the long run. May sasabihin ka ba, Erica? Mas thoughtful kasi yung gano'n. Parang Oo. consider ka, naisip ka bigla, tapos Hmm. parang mas may connection. Also, madalas, mas masaya yung impromptu. Mas Mm. memorable. Oo. Iba Yeah. talaga. Naisip mo ka. Naman. Ayun, tapos ano lang din, siguro isa pa sa hack, and I don't know if other husband will agree. May ginagamit kami yung Life 360 na app. Yung Oh. Life 360 na app is, alam niya kung saan ako nagpupunta. Location. Ay, yung location. Oo. So, ako rin ang nag-initiate nito. Nice. Inintroduce ko sa kanya yung app para lang at least, kasi lagi siya nag-check, o nasan ka na, anong ginagawa mo, nasan ka, ganun. So, nung nakita ko na may ganito palang app, senior ko sa kanya. So, ngayon, alam niya na kung nasan ako. So, Hindi natatanungin. hindi na tatanungin. Pero minsan nagtatanong pa rin siya. Tapos meron kaming yung buzz. Para Mm. siyang walkie-talkie na ano. So, yun na yung conversation namin lagi. Kasi sa Messenger, minsan pag nagme-message, ang bilis matabunan, ang daming Hmm. nagme-message. So, meron kaming sariling space namin na kami lang yung nag-uusap. Oh, Nice, Kita nyo yan, nice. guys? Kita nyo yan? Ba't ganyan? Naka, naka-live 360 din kami ni boyfriend eh. ang cute. Oh, di ba? Siya din Jabal, nag-initiate. pwede Oo. tayo muna yung mag-live 360. Kami na lang muna. Oh, hindi kayo makikidnap dalawa. Pero yun, di ba? Sinabi meron tayong pattern na next na hahanapin. Actually, ikaw, may pattern ka next na hahanapin. Maghanap ka nagkaroon ng failed marriage. Grabe to. Masyado naman specific yung criteria na yun. Pero may mahirap-hirap na Joke qualifying lang, yan baka ah. mamaya may divorce talaga na Tingin mo sa bio, lumapit Bes. kayo. Palagi sa bio, no? Looking for divorce na nadala na. Anyway, going back. Meron akong first question dito, Fred, na hindi naman, curious ako kasi baka naisip mo na to. Ano yung usually na hindi sinasabi ng mga tatay in general na gusto nyo sana ma-experience pero di nyo lang kino-communicate? In short, the things that fathers want but don't really say. Ayun, ano kasi ako, I'm a mountaineer. Nung bata pa ako, gustong-gusto ko yung outdoors sa island, yan, sa mga resort, sa mga beach. Ayan, mag kagaya ng Palawan, 'di ba? Like mag-island tour, umakyat ng bundok, magstay sa mga outdoors, mag-camping, mag-tent. Pero hindi na nagagawa ngayon. No, that's one thing na I really wish na magawa namin. Pero maliliit pa kasi yung mga bata. So parang iniisip ko pa rin na itong mga batang 'to pagkaya na nila dadalhin ko rin 'to sa bundok. So yun, kasi ano, for me kasi very relaxing. Ang dami ko ng bagay na na-accomplish because ayun, natutunan ko yung disiplina. Yung pag-akit ng bundok, disiplina yun eh. Kung hindi ka nag-aalaga ng katawan mo, hindi mo siya magagawa. Mahihirapan ka. So yun yung minsan sana gusto ko. Actually, nung wala pa kaming anak, 2 beses ko lang naisama sa bundok yung wife ko. And I really wish magawa ulit namin yun kasama yung mga anak namin. Ang ganda. Mm. Anong feeling nung nag-hike kayo pareho ng wife mo? Kasi sa end ng girl, nakakasira ng poison, ha? Oo. Nakakahagar na bakit ang bundok? Actually, ang bagal namin kasi naglalandian pa kami. Pa yung Yung mga, included siya sa journey. oo, yung mga kasama namin, ang layo na pero kami
Holding hands, ganun. Tapos, dito ka, parang ang ganda dito. Tapos ito, alam mo yon, mas nakikita namin yung paligid, kung ano yung maganda. Where, as compared dun sa akit ka lang, kailangan makarating ako sa tuktok. Kami parang, ini-enjoy talaga namin yung moment na magkasama kami, na nasan kami. Yun, ang ganda nun. Kitang-kita mo na yung mga puno, green ang dahon. Alam mo yun? Ah. Kitang, kitang-kita mo yung paligid na ang ganda ng mga puno. Ayun. Seize Ang the Ayun. moment cute daw, be. eh. Ang cute Naisip ko ni tuloy, paano guys. yung sweeper, yung nasa dulo? Kasi may nagsisweep doon eh. Oo, Kasama oo. din nila. Nasa hindi kami maiwanan. Oh, Oo. Titiis siya. Nag-text kasama, siya. kasama sa Sana hindi siya Oo. single, no? Para di siya nainggit. third wheel pala. Third wheel yung Okay, sweeper. okay naman si Kuya. Wala, hindi naman kami ano. Si Jabel di pwedeng isama sa ganito. Eh. Mamamatay to pag sinama sa bundok eh. Oo, girl. Pilay ngayon eh. Nagpunta kami ng adult playground sa Okada. Ano lang yun ha? Kung Mm. tutuusin, safe pa nga yun. Napilayan pa siya. Wow. Hindi ko alam Intern yan siya ah. May ngayon. ganun. Nagja-gym pa siya nung lagay na yun. Ay, nako. And then, yung next question, meron bang stereotypes yung mga tatay na ikaw sa sarili mo, stereotypes sa mga tatay na gusto mo sana baguhin in the next generation? Ah, oo. Yung ano, yung pagtatay ka dapat mean, dapat Oh. strong ka, pero dapat maging vulnerable ka din eh. Hindi mo kailangang ipakita sa wife mo na, hindi, ako to. Well, pwede mo rin dapat malaman din niya na may mga moments din na napapagod ako. May mga moments din na hindi ko talaga kaya mag-provide pa for now. Or may mga times na parang sama-sama ng loob ko. So, yun. Kasi, hindi ko rin alam kung other fathers are like that. Pero sa mga conversations kasi that I had, yun nga, ay, ako kasi yung ano eh. Ako kasi yung ganito eh. Pwede, yeah, pwede naman ganun. But you can also be vulnerable to your wife. Ipakita mo rin sa kanya kung ano yung, ang tawag doon, yung mga moments na pwede bang hindi mo na ako tatay ngayon? Pwede bang hindi mo na ako asawa ngayon? Kasi ay, ganito yung nararamdaman ko. And mas nagkakaroon ng mas magandang dynamic yung marriage kasi mas nagkakaroon ng better na understanding. Mas naiintindihan ka, mas naiintindihan kung sino ka. Kasi like, based din sa mga conversation and from the workshop seminars na natutunan ko, kaming mga tatay, masyado kaming engross dun sa who, ay sa how and why. Like, how is paano mag-provide, paano ganito, paano ganito, paano ganito, paano ko siya magagawa para sa pamilya ko. Tapos yung why is, di ba, kahit sa freelancing yung deepest why, ano ba yung why mo? So, ano ba yung ano? So, kailangan may why ako, kailangan may why ako. Pero nakakalimutan natin is yung who. Sino ka ba? Ano ba yung pagkakaintindi mo sa sarili mo? Ano yung how do you respond or who is responding? Ito bang yung tatay, yung husband, o yung business owner? Kasi every situations iba-iba yan eh. Sometimes yung pagiging business owner, yun yung ginagamit natin to respond to a situation, nagiging transactional. Whereas pag nag-respond ka as a father or as a husband, iba din yung approach mo. Kaya dapat it's really important na malaman mo muna sino ka ba? What ticks you, what excites you, what makes you happy, what frustrates you. Kasi itong mga bagay na to, sometimes pag naiintindihan mo, mas nagiging, ang tawag doon, yung response mo to a situation iba. Hindi ka reactive. Walang road rage. 'Di ba? So, yun, sana yung mga tatay matutunan din nila na intindihin muna yung sarili nila. That's not selfishness. Kasi yun din yung parang common na stereotype na, teka, hindi ako pwedeng gumastos dito. Hindi ko to pwedeng bilhin kasi baka sabihin ng asawa ko. Baka sabihin ng
mga ano, ganito, ganito. Pero sa aming mag-asawa kasi is, naintindihan niya. Like, pag, like, ang sakit ng katawan ko. Ah, gusto mo i-book kita kay ano, yung suki namin si Elsie. Siya pa magbubook sa akin. Ang dumi na ng kuko ko sa paa. Oh, sige, tara, sama tayo. Pedicure ako. Alam mo yon, yung mga ganun, na usually tayong mga tatay, hindi natin masabi yun sa asawa natin. So, yun, may mga needs tayo, may mga bagay na kailangan din nating i-open up sa asawa natin para mas maganda yung maging relationship. Yun lang. Sobrang powerful nung sinabi mo dito, Fred. Kasi kung naniniwala ako na kung anong nakikita ng anak sa parents nila, yun ang Mm, natututunan nila. So mm, either gagawin nila sa buhay nila or mm. hindi nila tutularan. Pero still, sabi nga ni Mark Hoy last time, kung ano yung nakita sa'yo, yun ang nagiging standard ng anak. So akala Oo. nila normal, lalo na yung mga bad habits. Akala nila normal yun, which is Y- y- hindi talaga. Yun din, si Luna at her age, 3 years old siya ngayon, marunong na siya mag-express ng emotion niya. Na, Daddy, I'm upset. Oh, Daddy, I'm upset. Let's go to 7-Eleven. I'm upset. Di ba? Ganun. Tapos minsan sa gabi, like, Daddy, I'm sad. I need a hug. Yung mga ganun. Tinuruan namin siya na mag-express din siya ng emotion niya na, okay, you can cry. It's okay to cry. Do you want more water so you have more tears? Iinom naman siya, tapos iiyak pa rin siya. So, yun lang yun. And I think that's also one thing na gets niya rin sa aming ng parents niya kasi kami din, kahit yung wife ko, pag meron siyang frustrations, nagsishare naman din siya. Parang nakuha ko 'to kay Nats ata. Na-mention niya kasi before na for example, so kahit sa freelancing world, yung iba nagse-share lang ng mga wins nila, ganito, ganyan. Tapos eventually kapag, dumating yung mga times na susubukin sila, nahihirapan na sila to ask for help Yep. or to like open up kasi parang kapag hindi ka gano'n ka-vulnerable or hindi ka transparent with what makes us human, we also don't know how to ask for Mm. help or to recognize that we need help. Yes. Nakakalimutan natin na i-acknowledge yung emotion. Kaya sabi ko nga, ayun, ito alam to ng mga estudyante ko na kahit ako humiyak na ako sa harap nila. Sinabi ko na sa kanila kung ano yung frustrations ko, nag-share ako sa kanila. And also sa mga tatay na makikinig, it's okay to cry. Sometimes kasi yung mga emotions natin, hold back natin. No, I'm a father. Hindi ako pwedeng magpakita na mahina ako. That's wrong. I-acknowledge niyo yung emotion if you're upset, if you're mad, if you want to cry, if you want to be mad. Kung gusto mong magwala, pumunta ka sa labas. Kung gusto mong, alam mo yon, ilabas yung emotion mo, gusto mong sumigaw, gawin mo. But don't stay there for too long. Ang importante lang is i-acknowledge mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi sometimes yung mga emotions na to, pag sinusuppress mo, over time, lalabas yan, sasabog ka, and sino yung magsasuffer? Family mo din. Kaya, it's okay to be emotional. It's okay to be mad. It's okay to express frustrations, but don't stay there for too long. I love it. Ang napaka-powerful nung sinabi. And imagine mo kung nakikita talaga yun ng anak, bata pa lang, lalaki silang emotionally intelligent. Kasi they were raised by Mm-mm. emotionally intelligent parents. Tapos yung burden din sa wife. Kasi, kasi usually, ang nakikita ko kapag avoidant yung lalaki, iisipin lagi nung babae hindi siya importante kasi ayaw siyang kausapin. So, Oh, dahil may strong communication, parang nakakatulong din siya lalo na magkaroon ng magandang teamwork yung family. Hindi lang yung parents, pero yung buong mm. family. So, ang Yes. galing. Kasi imagine mo, pag lumaki yung daughter mo, parang yun yung standard niya na, ito yung gusto ko ganito ka-emotionally intelligent. Di siya maa-attract sa mga taong, I'm sorry for the term, magalit na kayo kung magalit, medyo syonga-syonga.
sa communication and sa pag-process ng emotions. Yep. Kasi nakita niya na sa daddy niya before pa lang na ganito Mm. dapat. Kasi sa Mm. ganito naging safe kami, nabuhay kami, and naging masaya kami. Yes. So, thank you. Hindi talaga ako nagkamali invite si Fred. Sabi ko na maganda eh. And, Cautionary niya, actually. I love it. yes, 'di ba? 'Di Thank ba? you. Feeling ko tumaas na naman ng 110% yung standards ni Jebel. Ano be? Periodical exam para sa mga manliligaw. Okay. Okay, nice. Ngayon, yung third question ko is, napapansin mo ba na may mga simpleng bagay ba kayo, yung tatay in general, na hindi masyadong napapansin sa family, pero it's a big deal sa inyo, na parang ang laking bagay niya for you? Oo. Dito kasi sa amin, ang tawag dun, sa room, si wife ko, ang katabi niya yung bunso. Tapos ako, katabi ko yung 3 years old namin. So, dalawang kama yung nasa room. Meron akong habit na minsan late ako matulog. Ang gagawin ko pagpasok ko sa room, hindi to alam ng wife ko. Ay ga. Na ang gagawin ko, tatayo ako doon sa paanan ng bed tapos looking at them, watching them in appreciation. Na parang thank you Lord. Ito na yung na-raise ko na family. Now, sharing about it, I'm getting emotional kasi parang yung moment na yon na before ako matulog, sharing my appreciation, sobrang laking bagay niya sa akin kasi it humbles me na lahat nung effort ko, lahat nung pagsusumikap ko is not wasted kasi my family is now living a comfortable life. Yung comfort na hindi ko na-experience in the past, nakikita ko ngayon sa kanila. Alam mo yon, yung parang, this is it. This is the life that I wanted. Oh, nakaka-touch. Ako din parang naiyak ako. Pero kaya pala din nila napapansin kasi tulog pala sila. Grabe ka, Oo, Fred. tulog sila. Oo, nakatayo ako dun sa gilid watching them. Kikis ko sila. Pag may higa na ako, kikis ko yung si Luna, yung wife ko si Sheila, tapos si Sky. Kikis ko sila, tapos tsaka pala ako matutulog. Ang Mm. galing kasi binibigyan mo talaga ng space yung araw mo ng gratitude. Oo. Kasi I think ang kulang kasi I'm sorry sa fathers, mahilig mag-hustle pero hindi na nagkakaroon ng time and space Yeah. to honor what they have. So Mm. parang ang nangyayari paulit-ulit na lang instead of seeing the good things and seeing their efforts na Yes. nagmamaterialize sa harap nila. Oo. Focus lang silang gumising everyday to hustle. So, iba Yes. talaga kapag may gratitude sa Mm. routine, sobrang laki niyang maka-reframe ng mindset. Yes. And you also present yourself at work ng nasa tamang headspace ka. And Oo. kinabukasan pagising mo, ang ganda din ng mood Magandang kasi gising. natulog ka Walang ng pressure. meaningful. Mm. Yeah. Yeah. So parang in a way pala, no? In a way, para siyang slow living kahit may days na may hustle. Pero like, dahil you ended it well, Mm. kinabukasan, chill lang. Chill lang. Mm, Yes. yun. So nakita mo, Jabel? Nakita mo ba yun, Jabel? Ano ilalagay best sa ano ko, sa checklist? Oo, ilagay mo sa job description. May JD na, no? May JD yung next jowa. Ito, Fred, I think nasagot mo naman na to in a way, pero gusto ko lang i-validate. Sa tingin mo, ano yung dapat na hinding-hindi mo isa-sacrifice kahit busy ka sa trabaho? Oo. Yun nga, asawa ka muna, tatay, tsaka business owner. Or in our case, freelancer tayo, freelancer. But I always consider freelancing as a business eh. So, business owner ka pa rin. So, yun. Asawa ko muna kasi walang dapat i-sacrifice doon. Sila muna. Kasi again, pag inuna mo yung pagiging business owner muna, yes, you will achieve a lot of things, magiging successful ka, pero hindi maganda yung magiging relationship niyo ng wife mo. So parang sayang yung effort eh. So 'di ba, why not start right
gawin mo na lang maayos sa umpisa pa lang. And ito rin yung something that I can attest with kasi I think post-pandemic 2023, yan, mga 22, 23, mga ganon. Hustle mode talaga ako na parang yung opisina, yung workstation ko na nasa room pa namin. Hindi pa dito na bahay. Pinapaayos na namin yung bahay, o di ba? Pag nagwo-work ako, hindi ako pwedeng maistorbo. So, imbis na yung wife ko, tapos yung baby namin that time, si Luna, is matutulog na. Nandun sila sa sala kasi kailangan ko mag-work. Tapos minsan sa gabi naman, hindi sila makatulog kasi nandun pa rin ako, nagwo-work pa rin. As in, parang may tapaoho na gano'n, nakabayo na doon lang yung vision ko sa trabaho. But when I learned to prioritize yung family ko muna, nakakatuwa kasi yung kinikita ko nung time na yon okay naman, maganda naman. Pero nung pinrioritize ko yung family ko, nag two times, nag three times, nag four times pa yung income. So parang minsan, napapapos talaga ako, parang anong ginawa ko? Parang minsan nagigilty pa ako kasi wala man akong ginagawa, ba't tuloy-tuloy yung pasok ng income? And I found out na because I learned how to prioritize. And on the top of that list, yung family ko. Yun talaga yung parang mas nagkaroon ako ng idea. Tinanong ko pa nga si I think 2, 3 weeks ago, tinanong ko yung wife ko, sabi ko sa kanya, Ga, mas may time ba ako ngayon kay Sky kaysa nung kay Luna? Ang sabi niya sa akin is, oo. Kasi nung kay Luna, busy ka marami kang ginagawa nun eh. Sabi ko, mas busy nga ako ngayon eh. Pero mas marami akong time mas napapatulog ko pa nga si Sky ngayon. Mas mahaba yung time ko sa kanila pero yung income mas nag-double. Dumami pa nga eh. Relate. I think nandito tayo sa point din na 'to na except the family part. Kasi wala kaming pamilya. I mean, yung family namin is yung parents pa din namin. Pero nandiyan kami sa point na 'yan na nung pinag-usapan namin yung partnership namin na 'to, ni-reinforce din namin na ano ba sa inyo yung priorities before yung business na gusto niyong i-establish. Oo. Kasi dati nung nagha-hustle kaming lahat, lagi lang kaming galit. So parang may pattern siya na may hatred, Oo. galit, or baka ako lang kasi tumatawa sa Erica, baka ako Really lang ako galit, Char. ay hindi ka pala Pagod ako. ako lang pala Pagod. yung galit. Oo. Pagod din, Stress. burnout. Pero Oo, yun, di nandun yung ba? burnout, 'di ba? Resentment. Di ko alam kung na-feel niyo yun, pero may resentment na. So ngayon, kung kailan kami mas may boundaries and detachment, kasi nga may identity na, aside from being a freelancer, a business owner, agency Mm. owner, tama ka dun na nag-double yung income, triple, 4 times. So Oo, parang, yeah, the secret is building your identity nga talaga kapag talaga. kaya, pag may ano ka na, privilege ka ng mag-slow down. Kasi baka naman isipin ng iba, kailangan lang pala pa-brandy-brandy ako dito. Hindi kasi O hindi. Uy, hindi Oo, din naman baka gano'n. ma-misinterpret. Itong mga nai-enjoy ko ngayon, itong mga bagay na meron ako ngayon, it took me years to Hmm. build this. It took me a lot of sacrifices, sleepless nights, mga ang tawag doon, mga pinalampas na mga opportunity na sana like namatay si Ma'am 2022, yung mother ko, na how I wish mas marami pa akong time sa kanya before nung nagbi-build pa lang ako ng freelance career ko. Now, na parang minsan napapapos ako how I wish nakikita niya yung success na meron ako ngayon. Pero wala na akong magagawa eh. But yeah, baka kasi isipin ng mga nag-uumpisa, kailangan pala ganun. Sige, mag-chill muna ako. It took me years to build this, but yung habit, yung consistency, ah, kung nasan ka man sa karir mo ngayon, kung ano mo yung ginagawa mo, continue doing it lang. Kasi over time, you'll be surprised na yung opportunity, yung success na gusto mo mangyari sa buhay mo is right in front of you. Thank you, Fred. Maganda siyang lesson din sa listeners na eventually yung mga bagay na sinacrifice mo for a better future is something na
Mm. makukuha mo din. Kumbaga, you get it Yes. back. Sabi ni Pam Baluyo, si Pam, hindi ko sure kung Oo. si Yeah. Pam, di pa naman namin siya naging guest, pero lagi akong tambay sa salon niya dati. So, sabi ni Pam, you get your time back eventually Yes. after all the years that you have hustled. Kailangan talaga may hustle phase Yep. before you establish the foundations Mm. na magagamit mo in the future. Pero sabi din ni Tish Pasag, si Coach Tish, naging guest namin siya Oh. for Mother's Day. Sabi niya, at the same time, kung kayang isingit yung mga moments na makakasama natin yung family natin or yung mga bagay na importante sa atin, isingit natin. Yes. So, Yes. yeah. Ganda, ang ganda. Pero ngayon, I think nasagot mo na to. Nasabi mo before na gusto mo sana yung tanggalin sa generation is yung hindi maglalabas ng feelings or magko-communicate ng emotions yung tatay. Other than that ba, meron ka pang gustong baguhin sa mga mindset ng mga tatay? Oo. Yun pa, yung kasi tatay ka na, kasi hindi ka na pwedeng mag-enjoy sa mga bagay that makes you happy. Hindi ka na pwedeng, alam mo yun, sige na, hindi, hindi na muna ako maglalaro ng basketball, hindi na muna ako ah, gumagawa ng magka-kart racing, alam mo yun? Pero pwede, mas may enjoy mo siya kasi kasama mo yung family mo. Kesa naman gagawin mo siya na mag-aaya ka sa anak mo, hindi na siya sasama. Kasi hindi na-build yung relationship. So pwede kang mag-enjoy. Pwede kang maging bata pa rin paminsan-minsan. Pwede kang sumama sa, alam mo yun, sa kidzona. Magpagulong-gulong kasama yung anak mo. Pwede. Huwag ka masyadong stiff na uupo ka lang doon, hayaan mo lang yung anak mo. Promise. Marami kang nami-miss na opportunities. You're building memories sa anak mo eh. So, pwede kang gumulong-gulong doon. Wala kang iisiping ibang tao, yung anak mo lang. Thank you, Fred. Ngayon, I love that actually, yung wag kang stiff and be present and actually, it also includes yung vulnerability pa din eh, nung Mm, mm. na-mention mo. Kasi for you, para maging carefree sa harap ng anak mo, you have to be vulnerable to share yung inner child version mo na ipapakita mo sa anak mo. Ang ganda nun. Bale, yung next segment, si Erica na yung magte-take over about building legacy naman na. Go, Erica! You know? Ayan, nice. So yun, sobrang thank you. Medyo nakikinig lang ako nung first part kasi masyadong seryoso yung mga shinare natin and personal. So, yeah. Pero sobrang nagustuhan ko overall how nakafocus. Parang isa sa core concepts na diniscuss earlier, yung identity and how important na bukod may parang individual identity ka bukod sa as a husband, as a father, as a business owner, as a coach, as kung ano mang roles ang ginagampanan natin with other people. And na hindi lang tayo nag-show up, but we actually live in the moment with Oo. our loved ones. So, yon. Ngayon, for my questions, yung number one, Fred, is what's the biggest dad flex na you'd be proud to share with your kids someday? Ang dami eh. Siguro ang masasabi ko is, paglaki ng anak ko, sasabihin ko sa kanya na may mga OFW na ako na pauwi. May Oh, mga corporate employees na ako na mas kumikita ng malaki ngayon as compared in the past. May mga estudyante na ako na nakapagpagawa ng dream house nila. grabe. May mga estudyante na ako Naiiyak na na ako. naka, Nakakilabot. nakabili ng dream car nila and a lot of things. Kasi ang objective ko lang talaga is parang if you can help one person, you're helping a generation. Kasi yung Agree. person na yon will have a family that will have children and their children and their children and their children. Imagine that. So parang, alam mo yun, minsan si Luna at her age, minsan kasi di ba may 7-Eleven moments kami. Na minsan nagkukwento ako sa kanya, gawa ganun lang siya. Nakikinig lang siya, pero alam mo anak, yung estudyante ko, nag-message kanina. Sabi niya, ganito, ganito. Wala lang, titingin lang siya ganun, pero
nag-aano na ako sa kanya, nag-share ako sa kanya ng mga wins. And yeah, kung dadating yung time, and I'm really confident yung anak ko hindi magugutom because of the people that surrounds me, that I was able to uh, assist, support sa kung anumang bagay. And ngayon nga, parang na na-amaze ako kasi si God led me to do things na parang beyond my imagination na hindi ko akalain na magagawa ko pala. Sobrang ganda. Tsaka sobrang grabe yung ano, you're helping not only a person but a generation. Kasi Mm, parang isa sa takeaway mo yung parang from past experiences. So parang ngayon, you set up more people so they could show up more for their yep. loved ones, Mm, para din may space sila to actually do things that they like, ma-achieve yes. nila yung success. So parang sobrang transformational. Mm. Ang ganda. So ayan, yung next natin dito is ikaw, how would you want your family to show yung appreciation nila sa'yo? Ah, ano nga ba? Iyakin ako eh. Ah, si wife ko, ah, ginagawa niya minsan may mga surprise siya na gift sa akin. Kasi yung mga random lang din na magugulat na lang kung ano to. Yan, pinili ko yan, in-order ko yan, na ganun. Or kahit yung mga students ko, alam nila yan na iiyak na yan. Yung mga ganun. Yun yan. Hindi naman ako yung materialistic na tao. Hindi rin naman ako nag-aas ng kung ano-ano. Pero yung minsan yung mga random na gifts, yung mga random na appreciation, or sa mga students ko, magsasend sila ng update. Daddy yung daddy, tatay, coach, yung mga ganun. Magsasend sila ng poop na parang, tay, tingnan mo to. Tapos magsasend ng picture ng bahay nila, ng bagong car, mga ganun. Yun yung mga ganun na ano ko na-appreciate ko yun. Yung mga nagsisend sila ng updates, nagsisend sila ng mga random messages. Ayun, yung wife ko. Simula nung nag-umpisa tayo dito, kanina, nakatatlong visit na siya dito. Gusto niya lang magpakita sa akin na parang, ano mo yun, may bisita lang siya and ay na-appreciate ko yun. So parang thoughtfulness, tapos na Mm. naaalala ka, Yeah. na-appreciate ka. Yes. Minsan yung small things lang din talaga yung Mm. mas may meaning para sa atin. So Yes. yun, yan. Next questions, question, isa lang pala. Ano yung isang bagay na hinding-hindi mo gusto maranasan ng kids mo habang lumalaki sila? At bakit important sa'yo 'to? Ano, lumaki ako sa ano, sa magulong pamilya. Si mama, si papa, lagi sila nag-aaway. As in parang simula na nagkaisip ako, yun lang yung nakikita ko sa bahay araw-araw. Tapos ako yung, sa aming magkapatid, dalawa kami. Ako yung punching bag. Ako yung laging nasasaktan, ako yung pinapalo. Tapos yung bunso namin, babae, Hmm. hindi nasasaktan. As in, bakit ako? Anong kasalanan ko pero gulpe, ganun, ganun. Ang sabi ko pa nga dati is, nagkahiwalay yung parents ko, pareha sila nagkaroon ng pamilya. I stayed with my dad, tapos yung naging stepmom ko, terror din. As in, lagi akong sinasaktan. So parang, yung perception ko ng family growing up is magulo, may sakitan, may gulpihan, may ganun. Kaya naman parang ganun din yung naging tingin ko na parang, pag hindi ka nasasaktan, hindi ka normal. Pero nung nagkaisip ako, sabi ko, hindi hindi ko na itutuloy yung cycle na yon, na dapat yung pagiging yung growing up sa magulo na pamilya, yung lalaki na broken family is mag-end na sa akin yung cycle. Pero lo and behold, yung first marriage ko hindi rin nag-work. So I was really disappointed. I was really frustrated. Sinisisi ko yung sarili ko kasi I made a commitment kasi na sabi ko yung cycle mag-end na sa akin. Bakit hindi nag-work? Pero ilang beses din akong bumalik, ilang beses kong gustong maayos, pero hindi na talaga siya eh.
hindi na siya naayos. So parang kino-question ko yung sarili ko nun. So bakit ganun? Bakit ganito na pinilit ko namang inayos yung buhay ko pero ba't hindi nagkaroon ng opportunity? So, ngayon na I was given a second chance, inano ko talaga na make sure na hindi na ma-experience ng anak ko yun. Gusto ko lumaki sila na makita nila na yung dad nila is very supportive. Na kung kailangan kong, si Luna kasi apakahilig niyang tumakbo. So kahit na hinihingal ako, tatakbo ako sa'yo para sa'yo anak. Kung gusto mo na gumawa ako ng bagay na nakakatawa, gagawin ko yon in public para lang makita mo na I'm with you. Kasi ayoko nang lumaki siya na kagaya ng pinagkalakihan ko. Kaya nga yung ano, yung 3 words, yung buti na lang, ginagamit ko siya lagi na parang buti na lang ginugulpe ko ni Papa. Natutunan ko ngayon kung ano yung hindi ko dapat gawin. Natatay na ako. Or buti na lang naghiwalay yung parents ko in the past. Kasi now, alam ko na kung paano ko alagaan yung pamilya ko. Ang buti na lang yung stepmom ko sinasaktan ako dati. Kasi ngayon, mas naiintindihan ko paano yung dynamic ng family. Kaya pala ganun, kaya pala siya nananakit dati kasi may ganitong mga problema. So, yung buti na lang na yun is ang laking shift. Yung mga negative experiences ko nagiging positive na parang nagiging gamit ko siya as a motivation. So, yun yung mga bagay na I wish and given enough time, alam ko naman na hindi naman tayo forever dito pero hangga't kaya ko, suportahan ko yung mga anak ko. Sa first wife ko, may 3 kaming anak. Alam ko yung attention na nabibigay ko kay Luna at kay Sky is hindi kagaya ng nabibigay ko na attention sa kanila, which is something na nakakalungkot. Kasi how I wish yung 3 bata doon is nandito na lang din sa akin. Kasi mas maalagaan ko sila. Pero hindi talaga ganun eh. Si, si Sheila, tinutulungan niya nga ako eh. Nakakatuwa nga kasi siya pa yung magsasabi sa akin, o enrollment na or tuition na ng mga bata. Nagpadala ka na ba sa kanila? Siya pa yung magre-remind sa akin, napadalan mo na ba yung mga bata ng pambaon nila? So, nakaka-amaze lang. And I wish na, alam ko yung mga times or years na lumipas na hindi ko na-spend dun sa mga bata. Yun lang yung pinipray ko, bigyan ako ng opportunity na makabawi para sa kanila. Makabawi in a sense na hindi ko na mababalik yung mga past years, but yung now, yung maging, ano na kasi sila, 13, 12, and 10, yung age nila. So, yun. I wish na soon, malapit na magkakaasawa yung mga yun. And ma-realize din nila na yung nangyari sa amin ng mami nila is hindi intentional. We both made some wrong decisions and mistakes. And I pray na hindi rin nila ma-experience yun. Yun. For many things naman, kagaya din naman ng mga shinare mo earlier dito sa podcast, so sa part pa lang ni Jabel, ni Lay, parang ano eh, we hindi pa naman too late for anything. There's Mm. always a chance, and hopefully para sa'yo and your kids, you'll also encounter or parang come across the time na parang possible na to Mm. at least show up for them better na rin, tapos mabigay mo rin yung sa tingin mong deserve nila from you Yes. moving forward. Saka yun din, parang na-discuss din to from our previous call, yung mga negative experiences natin in life. Somehow, some people na parang nakafocus na parang, bakit sa akin nangyari to, ganto ganyan. Oo. And Oo. sinisisi nila, ginagamit nila na parang excuse yun for a lot of things. But maganda yung shinare nyo na nireframe nyo siya to actually Yes. help you navigate life and somehow show up better for your family. And para na rin sa past self mo, parang paano ko gustong magkaroon ng father before, paano ko siya gusto sa life ko dati. Yes. So Yun. yun, Buti na lang ganda. na nare-reframe yung negative experience. Or like sa mga freelancers ngayon, like for example, meron ka naging failed project or yung client na pinahirapan ka na toxic. Buti na lang toxic yung client ko. Ngayon natuto na ako kung paano ko aalagaan yung next client ko or sinong client na yung want to work with.
'Di ba? It reframes yung negative experience into kagaya ng sinabi mo, Erica, 'di ba? Hindi na siya excuse. Yeah. Nagiging motivation na siya. So, buti na lang. Sobrang ganda. Tas actually last two questions from me. So yung eto medyo maganda na 'to, medyo light question na tayo. So for you, ano yung qualities na gusto mo? Kasi babae si Luna, hindi ko sure Oo. si Sky, girl din Si ba siya? Sky, lalaki si Sky. Okay. Sige. So babae si Luna. So yung curious kami na ano, parang ano yung sa tingin mong dapat hanapin niyang qualities para sa mapapangasawa niya or future partner niya in the future? Yung lalaki na may compassion. Ah, nice. Kasi Simple pero ano. when you have compassion, yung decision making mo, hindi lang siya anchored kasi kailangan mo siyang gawin. It's anchored dun sa mga ano ba yung magiging impact nito sa family ko or sa kung sino man na nasa circle ko. Tapos pangalawa, the way you do things is different. Hindi ka aggressive ka pero in a sense you're assessing malalagay ko ba sa delikado yung family ko when I do this. Like, naalala ko si mama, ang growing up, ang sabi niya sa akin is, lalo na nung nagpapaalam na ako na iinom na ako, na bumabarkada na ako, ang lagi niya lang sinasabi sa akin yun is, huwag kang magdadala ng problema dito sa bahay. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, huwag kang magdadala ng problema dito sa bahay. So parang, hanggang ngayon dala ko siya na parang, kung ano man yung gagawin ko, ano man yung ano, huwag kang magdadala ng problema sa bahay. Okay lang mabigo, okay lang mag-fail. Basta huwag kang magdadala ng problema sa bahay. Problema in a sense na may dadating ng pulis. Alam mo yun, yung mga ganun ng mga bagay. Extreme So, pala. oo. Pero, ano naman, kahit naman hindi naging maganda yung, ang tawag din, yung relationship namin ni mama dati. Ano naman kami, hindi ko naman siya sinaktan na kung ano-anong mga problema yung dinala ko sa bahay. Kasi yun talaga yung natutunan ko rin sa kanya. Tapos yung compassion kaya ako siya nasabi kasi yung kahit sa katumingin ngayon parang there's too much hate. Tumingin ka sa social media, tumingin ka sa saan. Kahit yung mga balita, parang ano bang gusto niyo sabihin? Like, makikita mo sa social media, ang dami nag-aaway just because yung artista, ganito yung sinuot. Alam mo, parang, ba't kailangan pag-awayan yan, di ba? So again, when a person has a compassion, iba, the way he talks, the way she talks, the way they do things, the way they make decision, they always have, parang, teka lang, wait muna. So, if time and time again, na parang ngayon, di ba, meron akong tatlong anak na mga dalagat binata na tapos ito si Luna kung mag-aasawa man siya. Gusto ko yung hanapin niya is yung may compassion. Kasi when you're compassionate, you're responsible, you're honest, you're authentic, hindi ka nagpapanggap lang. Ayan, ang ganda. Sobrang sobrang gusto ko yung compassion. Ayan, last question na friend. So, may message ka ba sa aspiring freelancers or fathers who might be listening dito sa recording? Ah, ayun, sa mga tatay na kagaya ko na magpi-freelance na rin or kasalukuyan nagpi-freelance or meron ng client pero still feeling lost. And isa lang masasabi ko, instead of pursuing other things external, focus ka muna sa internal. Alamin mo kung sino ka. Alamin mo kung yung kagaya ng sinabi ko kanina, alamin mo kung ano yung nagti-trigger sa'yo, ano yung nagpapasaya sa'yo, ano yung mga bagay that excites you, ano yung mga bagay na mas, nagbibigay ng intrigue sa buhay mo. Kasi once you understand yourself, you will get to understand your wife better, your clients better, the people that surround you better. Kasi mas alam mo kung saan ka huhugot. Instead of focusing on external factors na kailangan ko itong gawin kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito, focus on you. It's not selfishness to focus on you. Kasi when you're equipped, when you're capable, when you love yourself, yung love na yon will overflow. And yung love na yon other people will see that.
Your family will benefit from that. Your clients will feel that. Kasi pag empty ka inside, tapos you want to serve other people, yung service na binibigay mo or kung ano man yung ino-offer mo, kulang. Nagagawa mo man siya ng 100% pero at the end of the day, pagod ka, burnout ka. Kasi alam mo may space dito na hindi na-fill, na hindi napupuno. Kaya I invite you, I encourage you, unahin mo muna yung sarili mo. Kasi hindi mo kayang magmahal kung hindi mo mahal yung sarili mo. Hindi mo kayang mag-provide ng service with others if ikaw mismo is hindi mo inaasikaso yung sarili mo. Especially like, hindi ka healthy, hindi ka natutulog ng maayos, hindi ka nag-exercise, hindi ka kumakain ng maayos kasi kailangan ko si client tulungan, kailangan ko ganito, kailangan ko ganito, kailangan ganito. 3, 6 months from now, if you will continue doing that, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng mga issues, mga problemas, and masakit man sabihin, yung mga tinutulungan mo ngayon, yung mga tao na pinaprioritize mo, will not be there on your bedside. Kaya I invite you, I encourage you, unahin mo yung sarili mo. Again, kasi pag inuuna mo yung sarili mo, you will be, your love will overflow. And that love will affect much more that you will, ano tawag doon? More than what you're giving right now. Kasi walang empty space dito. Yun lang. Thank you. Sobrang ganda. Wala na akong masabi. Parang, parang naka-relate din ako dun sa message mo kahit for father siya, freelancers, ganyan. Pero yun, sobrang dami naming natutunan ngayon, ako personally din. Tapos yun, before we end this episode, I'll turn over the conversation na kay Lay. Ayan. Thank you, Fred. Ayun. So, Fred, dito, meron lang akong recap. Pero I think out of all the episodes that we had, ito yung first man na guest natin na very Oh, emotional and spiritual. Hindi kasi thank we you. had Coach Mark, Mark Allen, Harry Kage. Yan. Oo. Yan, naging guest na namin sila previously. Pero mostly mga rational kasi sila, more on rational. Pero ito yung, hindi ko in-expect kasi Aquarius pa siya, Erica. Hindi ko in-expect na siya pa yung magiging emotional and spiritual out of all. So, naramdaman ko yung pagiging daddy in a emotional way. Na-appreciate ko talaga yon. Thank you. And dun sa ano, di ba usually top 3 lang yung memorable. Naging 5, hindi ako makapili. Ang ganda kasi ng lahat. So, number 1, na-appreciate ko to. A person can change after failing so many times. Yes. So, sabi Yes. mo hindi maganda yung lifestyle mo before and yung mommy mo parang hopeless na din yung tingin niya sa'yo. Pero, di ba, tumutulong ka na ngayon sa maraming tao. Tapos, you're breaking the cycle. Hindi lang sa sarili mo, sa family mo, pero sa cycle din nila. Na Yes. hindi nakahirapan yung ipapamana nila. Pero there is Yes. something na they can give dun sa generation na following them. And then next is be vulnerable and emotionally available for your partner and the family. So, sobrang Yes. underrated nito, pero ang ganda-ganda niya kasi maraming matututunan dito yung daughters and yung son mo. Actually, ang ganda nito, Erica, no? Kasi yung lalaki yung son niya na meron siyang thought leader na Yes. makikita na emotionally available. So, siya din, emotionally available siyang lalaki. Yes. Yeah, and then here, yung listen to your wife. Nagandahan talaga ako dyan. Listen to your wife. And, tas may sumunod pa, spend time with her kahit na may anak na kayo. So, Oo. ito kasi, na-overlook to kapag may anak na, parang puro trabaho na lang, tsaka anak, wala nang time dun kay wife. So, parang Yes. nagkakaroon ng gap dun sa kanila. Wala na tuloy Oo. spark, when in fact, pwede ka naman maging proactive in maintaining the spark, which is kumuha ka pa nga ng cards. Ang ganda nun. And then, love for yourself overflows and everyone benefits from it. Ang ganda nun. Kasi sobrang totoo, usually iniisip ng tao selfish yun, pero totoo na pag mahal mo yung sarili mo, mas may empathy and compassion ka for others. Mm-mm. Kapag inuuna mo yung sarili mo.
And hindi ka, kasi may resentment pag una yung iba. Pero pag una sarili mo, tas may sobra ka, mas giving ka pa sa iba. Oo. Yeah. And then Di- when it's time, pinakagusto ko to Fred, when it's time, everything falls into place. Kasi Yeah, nakikinig si God sa'yo. always. Alam niya talaga pag Always. ready ka na. So, ang ganda. Yun lang Ano, yung, ano aha. yata yun? Romans 8:18. Fear not, for I am with you. Oh, Mm. yeah, sobrang ganda. Kaya grateful din kami kasi lahat kami ngayon, ano kami, active kami spiritually Oh, kay God, kaming thank tatlo. you. Thank Yeah, you. ang ganda. Kaya sabi ko, ang ganda. Ito yung pinaka-spiritual and emotional na episode. Tapos, And, isingit ha? ko lang din, itong card na to, dalawa to. Yung Mm-mm. isang card naman, ano naman yung mga romantic question like, ano yung nagpapa-turn on sa'yo? Alam mo yun, yung mga bagay na hindi na pag-uusapan ng mag-asawa. So, doon ako excited kasi bago yung card na yun. So, Oh parang, my gosh! Mukhang kailangan hindi kasama yung mga bata sa kwarto. pag-uusapan yun. Kasi marami din siya, tapos pipili ka ng isa. Yeah, iwan Ano mo na yung, sa mga tita, ganyan. Thank you, Fred. Jabel, ready ka na? Yes, ready na. Okay, Ayan. go, Thank you, Jabel. Lay. Yeah, thank you so much, Fred, for sharing your stories and lessons with us. So before we end, saan ka namin pwedeng i-follow? yun, active ako sa Facebook. I post regularly naman, Fedrex Mosquida. That's my tawag doon, Facebook name. Ano ba, nag-uumpisa rin ako sa Threads pero hindi man actively posting there. But if you really want to connect with me, I'm on Facebook and just send me a message before ka mag-send ng connection request kasi ang dami Madami? kasi hindi ko kilala. So parang hindi sa ayaw ko kayong i-accept, pero kahit naman hindi tayo friend or connected, you can still message me naman. Minsan, may mga Mm. nakakausap naman ako na kahit na hindi ko connection. So, yeah, you can connect with me on Facebook or join me sa newsletter ko. I send a weekly newsletter where give tips, strategies for email marketing. So, if you're an aspiring email marketer, if you want to learn more about email marketing, you can check my bio sa Facebook. Nandun you can sign up for free. Alright. May mga ano ka ba, programs na ba lately or mga projects gustong i-share? Ah, yun, yung email overdrive, it's still ongoing. That's my main program, where you can join other email marketers, yung mga sumasuccess ko ng mga students. They're inside a paid community, nandun sila. Tapos I also have Starter. Starter is a course for email marketers, yung mga beginners sa email marketing. So if you want to get started, you can join or you can message me sa Facebook para mabigyan kita ng discount if you really want to give or join yung email overdrive starter. I also have a newsletter, yung free. I send weekly pre-newsletter about email marketing, and I also have yung paid newsletter where I give advanced tips, trending strategies na mga ganun for email marketing. So if you want to serve, especially yung ang target market mo ay nasa e-commerce, magbe-benefit ka dun sa newsletter na yun. Tapos, I have this on the works now. May ginagawa kaming bagong program, tapos mga digital products na will be available soon. This is actually the first time na gagawa ako ng videos na parang hindi Wow! ko kayang gawin dati. Excuse me. Kaya mo yan. But with the help of other people, ngayon, yun din yung ano, parang marunong na akong mag-ask ng support ngayon. Dati, ako lang mag-isa. Kaya ko to, pero ngayon, nag-reach out na ako sa mga people to help me. And thankful ako kasi yung mga pending na projects, namumove na siya, gumagalaw na siya. So, Yan. So thank you so much, Fred. So guys, please follow Fred on his social. So ito-flash na lang namin sa screen, pati yung mga programs niya, mag-invest na kayo. Ngayon na. Ayan. So grabe no, ang daming learnings today. So parang ang dami kong madadagdag sa aking list na naman. For may
future jowa. So, humanda ka. Oh my gosh. So, Wala ayan. na, girl. Baka tumanda na tayong single niyan. Ang gaganda ng mga set nung mga na-interview natin. Ang ganda, oo. Sabi ko, grabe, parang tapos siguro Father's Day, wala na beat. Nandun na yung ano, yung standards, nandun na. Thank you, thank you. Ayan. So, thank you only so much, Fred, for sharing your stories and lessons with us and to all the fathers listening. You're doing enough and you're doing amazing. Please don't forget to follow our podcast and our pages at MJ.Social Suite on all platforms. We share social media tips for freelancers and entrepreneurs. That's it for today. Big hugs and happy Father's Day ulit mga daddies. Goodbye! Goodbye.